Ganoon ba talaga kalakas ang Pilipinas? Ang mga henyong estudyante mula sa Japan na minsang minaliit ang Pilipinas ay lubos na natigilan 30 minuto lamang matapos lumapag sa paliparan ng Pilipinas. Kailan may hindi ko inakala na sa isang paglalakbay na tulad nito, ang buong pagkatao ko ay babaguhin at bubuuing muli. Ako si Kenji Tanaka, isang 3 taon na mag-aaral sa Tokyo Elite Science Academy, isang hinaharap na kandidato para sa MIT. Halos 80% ng mga mag-aaral sa aming paaralan ay nakakapasok sa mga nangungunang unibersidad sa mundo. Inakala namin na kami na ang nasa tuktok ng edukasyon sa buong daigdig. At noong Marso 2025, isang balita ang sumabog sa aming campus. Ang nakaplanong innovation tour sa Silicon Valley, USA, na pinaghandaan namin sa loob ng kalahating taon, ay biglang pinalitan ng isang educational trip sa Pilipinas dahil sa kakulangan sa budget. Isang buong linggo. Ang reaksyon ng aking mga kaklase ay parang nakarinig sila ng isang matinding insulto. Pilipinas? Hindi ba't iyon ang lugar ng mga call center at mga OFW? Bulong ng isa. Tayo, napapunta sa Harvard at Stanford. Ano ang matututunan natin doon? Ganoon din ang pagtataka ko. Sa aking isipan, ang Pilipinas ay isang kapuluan na nababalitaan lang dahil sa mga bagyo, magagandang beach, at isang sistema ng edukasyon na tila nagsisikap ngunit walang malinaw na pagbabago. Paano ito maikukumpara sa mga research institution sa Amerika? Nang gabing iyon, ang buong dormitoryo ay parang sumabog. Lahat ay nagrereklamo, naghahanap ng impormasyon online at nag-aasaran. Binuo na namin sa aming isipan kung paano namin titiisin ang isang linggong ito. Sobra ang aming tiwala sa sarili. Masasabi kong naging mayabang kami. Habang papalipad ang eroplano, binabasa ko pa rin sa aking telepono ang tungkol sa GDP ng Pilipinas, densidad ng populasyon at sistema ng edukasyon. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Bago tayo magpatuloy, mangyaring i-comment kung saang bahagi ka ng mundo nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil ayaw mong makaligtaan ang balita bukas. Ngunit, lahat ng aming paunang husga ay nawasak 30 minuto lamang matapos kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling iyon, hindi ko alam na sa susunod na 7 araw, ang kapuluang ito ay paulit-ulit na magdudulot sa akin ng pagkasira ng emosyon, pagkabigla, kahihiyan, paghanga, at pagninilay-nilay. May mga sandali pa kung saan unang beses kong seryosong pinag-isipan, ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagiging elite? Naalala ko pa ang malamig na hangin mula sa aircon nang bumukas ang pinto ng eroplano. Ang mga ilaw sa paliparan ay maliwanag, ngunit hindi nakakasilaw. Habang hinihila namin ang aming mga bagahe, inaasahan naming makakita ng luma at magulong pasilidad. Ngunit ang aming nakita ay isang paliparan na ang kalinisan, disenyo at kalinawan ng mga karatula ay hindi nalalayo sa mga malalaking paliparan sa Europa na aming nabisita na. Mukhang iba sa inaasahan ko, mahinang bulong ni Hiroshi. Walang pumansin sa kanya dahil walang gustong umamin kaagad na nagsisimula ng magbago ang aming mga pananaw. Ang tunay na pagkabigla ay nangyari nang tumatakbong bumalik si Yuki mula sa banyo, maputla ang mukha at nanginginig ang boses. Nawawala ang wallet ko, may laman itong 100,000 pesos at lahat ng aking ID. Bigla kaming nagkagulo. Pag-aalala, tensyon, galit lahat ng emosyon ay sumabog sa loob ng ilang segundo. Handa na kami na magsimula sa isang sakuna ang paglalakbay na ito. Ngunit habang papatakbo kami patungo sa banyo, isang babaeng nakauniporme ng janitor, si Aling Nita, ang humahangos na tumakbo palapit sa amin. Hawak ang isang pamilyar na asul na wallet. Sa inyo po ba ito, sir? Nandyan pa po lahat ng laman. Nakita ko lang po, kaya hinabol ko na kayo. Nakatulala si Yuki, hindi makapaniwalang inabot ang wallet. Binuksan niya ito ang pera, mga card, mga ID, lahat ay kumpleto. Nang alukin ni Yuki ng pabuya si Aling Nita, magalang itong tumanggi. Huwag na po, ingat na lang po sa susunod. Sa sandaling iyon, para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Kung dati mayroon kaming pakiramdam ng pagiging superior, ang katahimikan sa sandaling iyon ay ang pagguho ng aming kayabangan. Bilang mga Hapon, alam namin kung gaano kaliit ang posibilidad na mangyari ito sa aming bansa. Isang janitor, walang CCTV na nakatingin, walang naguutos, ay piniling isauli ang isang wallet na may malaking halaga. Hindi ito sistema, ito ay kultura. Sa bus patungong Bonifacio Global City, BGC sa Taguig, ang tanawin ng lungsod ay dumadaan sa aming bintana.
Ang Skyway ay malinis, maayos ang daloy ng mga sasakyan, at ang mga karatula ay nasa Ingles at Filipino. Simpleng sinabi ng aming tour guide, maganda ang seguridad sa Pilipinas. Kahit mag-isang umuwi ang isang babae sa hating gabi, walang problema. Bukas ang mga convenience store 24/7 at may mga bus hanggang hating gabi. Nag-aalinlangan kami, ngunit isang bahagi ng aming puso ay nagsimula ng magbago. Hindi namin alam na ito pa lang ang simula ng 7 araw na puno ng pagkabigla. Sa mga susunod na araw, makikita namin ang tunay na kaligtasan sa mga lansangan ng BGC sa hating gabi. Mamamangha sa galing ng mga mananaliksik sa laboratorio ng Universidad ng Pilipinas, UPA, at mauunawaan sa unang pagkakataon na ang isa sa mga sentro ng pandaigdigang pagbabago sa teknolohiya ay nasa aming harapan sa isang techno hub. Sa Corregidor, haharapin namin ang anino ng digmaan. Sa isang startup hub, masasaksihan namin ang tapang at kabaliwan ng mga kabataan. Sa isang lungsod na pinaghalong luma at bago, muli naming makikilala ang sibilisasyon. At sa aming pag-alis, aaminin naming hindi na kami ang parehong mayayabang na kabataan mula 7 araw na nakalipas. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa maliit na wallet na iyon, sa Naya. Madalas kong naiisip ang nangyari sa Naya. Bakit ganoon kalaki ang epekto nito sa amin? Sa panlabas, ito ay isang simpleng insidente ng naisauling wallet. Ngunit ang tunay na yumanig sa aming kalooban ay ang kabutihang loob na tila natural at inaasahan na. Sa mundong aming kinalakihan, ang ganitong pangyayari ay napakadalang, halos hindi na inaasahan. Ngunit sa Pilipinas, ito ay tila isang di nakasulat na pamantayan sa lipunan. Dahil sa pagkakaibang ito, unang beses naming napagtanto na ang aming pag-unawa sa islang ito ay hindi pa man lang nakakatapak sa pinakapinto. Nang kami ay nasa bus na patungong BGC, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa labas ng bintana. Ang mga lansangan ay maluwag at maayos. Ngumiti ang tour guide at sinabi, nangunguna ang Pilipinas sa Global Safety Index. Mamaya pagdating ninyo sa BGC, malalaman ninyo kung ano ang isang malinis, masigla at ligtas na syudad. Nagkatinginan kami, may bahid ng pagdududa at kaunting pangungutya. Maraming bansa ang nagsasabing ligtas sila, ngunit malayo ang katotohanan sa propaganda. Ngunit iba ang Pilipinas. Nang pumasok ang bus sa BGC, isang uri ng kalinisan at kaayusan na mahirap ilarawan ang aming nakita. Ang mga taong naglalakad ay naghihintay sa tamang tawiran. Ang mga sasakyan ay maayos na nakaparada. Kahit ang mga lansangan sa hating gabi ay napakalinis. Kakaiba, bulong ni Yuki na nakadungaw sa bintana. Inakala ko na ang Pilipinas ay magiging katulad ng ibang mga lungsod sa Timog Silangang Asya, pero ibang-iba pala. Nang huminto ang sasakyan sa aming hotel, halos hating gabi na. Pagod na sana kami, ngunit dahil sa pagkabigla sa paliparan, lahat kami ay gising na gising. Tara, lumabas tayo at maglakad-lakad, sabi ko. Narinig ko may 20-hour na commercial district dito. Nag-aalangan si Hiroshi. Gabi na, hindi ba delikado? Narinig ito ng tour guide at sumagot, huwag kayong mag-alala. Kahit maglakad kayo rito hanggang umaga, walang mangyayari sa inyo. Nag-aalinlangan kaming lumabas ng hotel. Ngunit 5 minuto lamang, lahat kami ay nakatayo sa isang kanto, natutulala. Ang mga kalye ay maliwanag na parang dapit hapon. Hindi ito ang nakakasilaw na ilaw ng mga neon sign, kundi isang liwanag na nagbibigay ng kapanatagan. May mga coffee shop na bukas pa. May mga taong namimili sa convenience store. At may isang babaeng mag-isang naglalakad habang may dalang shopping bag. Walang bakas ng pag-iingat o kaba. Kaming mga Hapon, habang pinapanood ang eksenang ito, ay unang beses na nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, na parabang napunta kami sa isang parallel reality na hindi pa namin nakikita. Hindi ko napigilang pumasok sa isang kalapit na coffee shop. Muli akong nagulat. 2:00 ng madaling araw, ngunit halos puno ang 3 palapag ng gusali. Hindi sila nagiinuman o naglalaro ng video games, kundi nag-aaral. Mga estudyante sa kolehiyo, mga empleyado, at kahit mga mukhang high school ay nakasuot ng earphones, may mga laptop at makakapal na libro sa ilalim ng maliwanag na ilaw, tahimik na nagsisikap. Nag-aaral sila, 2:00 ng madaling araw. Bulalas ni Yuki. Mapait akong ngumiti. Tayo, anong ginagawa natin sa ganitong oras? Naglalaro o nag-uusap lang, di ba? Isang Pilipinang estudyante sa kolehiyo ang narinig kaming nagsasalita ng Hapon at ngumiti. Mga dayuhan po kayo? Unang beses sa Pilipinas?
Ang natural na kabaitan na iyon ay ikinagulat namin. Sinabi niya sa amin na gabi-gabi siyang nag-aaral doon dahil maingay sa bahay nila at ligtas namang umuwi kahit alas 4 o alas 5 ng umaga. Mag-isa ka lang? Tanong ko. Tumango siya. Natural ang ekspresyon. Ligtas naman po rito. May mga ilaw sa daan pauwi sa amin. Walang sumusunod. Hindi kami nakasagot. Ang ganitong pakiramdam ay isang luho para sa amin. Sa aming lungsod, kahit mga lalaki ay kailangang maging alerto kapag naglalakad sa gabi. Para patunayan ito sa aming sarili, nagpasya kaming ikutin ang buong bloke. Ang mga pinto ng convenience store ay laging bukas. May mga street sweeper na naglilinis. May mga kabataang pauwi mula sa trabaho sa serbisyo. May nakita pa kaming mga babaeng may dalang inumin, naglalakad habang nag-uusap. Lahat sila ay kalmado. Kami lang ang palingalinga. Ito ba ang sibilisasyon? Mahinang sabi ni Yuki. O masyado lang talagang tensyonado ang bansa natin? Sa ikatlong kanto, nakasalubong namin ang isang patrol ng pulis, isang lalaki at isang babae, mukhang bata at alerto ngunit hindi agresibo. Ang mas nakakagulat ay isang babaeng naka-earphones na dumaan sa tabi nila nang hindi man lang umiwas o bumilis ang lakad. Sa Japan, kahit mga babae ay kinakabahan kapag nakakakita ng pulis. Hindi tulad dito na kampante lang, bulong ni Hiroshi. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang alas 3 ng umaga. Ang kalye ay hindi naging desyerto. Sa halip, ito ay parang isang lungsod na patuloy na gumagana sa ibang paraan. Sa convenience store, may nagluluto ng instant noodles, may estudyanteng kumakain ng burger habang gumagawa ng assignment, at may mga night shift driver na bumibili ng energy drink. Pamilyar ang lahat ng ito, ngunit ganap na iba sa aming mga karanasan. Pabalik sa hotel, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Bakit kaya ng Pilipinas na maging ligtas at masigla sa lahat ng oras? Pagbalik sa kwarto, hinanap ko ang crime statistics ng Pilipinas. At doon, pangatlong beses akong natigilan. Ayon sa datos, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamababang crime rate sa mundo. Ang bilang ng mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga bansa sa Asia at maging sa ilang bansa sa Europa. Ipinakita sa mga survey na karamihan sa mga Pilipino ay hindi natatakot lumabas sa gabi. Ang mga numerong ito ay hindi propaganda, kundi internasyonal na estadistika. Habang tinititigan ko ang datos, lalo akong natahimik. Ang kabaitan pala ni Aling Nita sa paliparan ay hindi isang pagkakataon, kundi pang-araw-araw na pangyayari sa lipunang ito. Ang kapayapaan sa mga lansangan sa hating gabi ay hindi swerte, kundi resulta ng matagal ng pagtataguyod ng kaayusan ng lungsod na ito. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi ako makatulog. Napagtanto ko na ang mga bagay na akala namin normal sa amin ay maaaring ganap na iba sa Pilipinas. At ang mga bagay na akala namin hindi kayang gawin ng ibang bansa ay isinasabuhay pala ng lahat dito. At ito pa lang ang unang araw. Ang aming kayabangan ay nagsimula ng gumuho. Kinabukasan, pagtapak pa lang namin sa campus ng Universidad ng Pilipinas, UP, sa Diliman. Napagtanto naming ang pagkabigla kahapon ay panimula pa lamang. Dati, kaming mga estudyanteng hapon ay puno ng kumpiyansa. Iniisip na galing kami sa pinakamahusay na science academy sa bansa na may kinabukasang naghihintay sa Harvard at MIT. Akala namin, ang pagpunta sa Pilipinas ay para bigyan ng pagkakataon ng mga lokal na estudyante na mamangha sa amin. Ngunit nang pumasok kami sa maliwanag na College of Engineering building, ang sumalubong sa amin ay hindi mga matang puno ng paghanga, kundi isang kalmado at tiwalang pagtanggap na may kasamang kabaitan, ngunit profesionalismo. Ang kilos na iyon ay nagsasabing hindi nila kami itinuturing na mga nilalang na hindi maabot, kundi mga kapantay sa isang dialogo. Ang naglibot sa amin ay isang estudyante ng UP na mukhang nasa early 20s lang. Ginamit niya ang matatas na Ingles para ipakilala ang kanyang sarili. Ang kanyang bigkas at tono ay mas matatag pa kaysa kay Yuki na siyang laging tagapagsalita namin sa Ingles. Dinala niya kami sa maluluwang na pasilyo at sinabi, "Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang large language model na aming tinitrain. Pangunahin itong nakatuon sa pag-optimize ng Filipino, ngunit gumagawa na rin kami ng multilingual deep learning." Nagkatinginan kami. Nagulat. Isang undergraduate na gumagawa ng large language model? At sinasabi niya ito ng napakanatural na parabang ito ay pang-araw-araw na gawain lang. Pagpasok namin sa laboratorio, halos lahat kami ay natahimik. Ang silid ay puno ng mga server rack, AI training monitoring screens at data visualization interfaces.
Ang karamihan sa mga research center na nabisita namin sa Japan ay pinamumunuan ng mga may master's o doctoral degree. Ngunit dito, ang mga estudyante mismo ang nagpapaliwanag habang inaayos ang mga modelo, sanay na parang mga profesional na inhinyero. Hindi napigilan ni Hiroshi na magtanong, "May mga profesor ba kayong gumagabay sa inyo rito?" Ngumiti ang estudyante. "Ang mga profesor po ang nagbibigay ng direksyon, kami po ang bahala sa pagpapatupad." Sa sandaling iyon, nakaramdam kami ng kirot. Hindi pala sila hindi sapat na magaling. Kami pala ang walang alam kung gaano sila kahusay. Napansin ko ang isa sa mga modelo na pinoproseso ang balita mula sa Japan. Nang lumapit ako, nakita kong tinuturuan nila ang modelo na kilalanin ang iba't ibang nuances sa aming wika. "Marunong ba kayo ng Nihongo?" Tanong ko. Umiling siya. "Hindi po, pero kinokolekta namin ang data mula sa inyong bansa." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na pinag-aaralan. Akala namin kami ang makapangyarihang bansa, ngunit hindi namin inisip na ang mga estudyanteng Pilipino ay magiging ganito kapamilyar sa amin habang kami ay halos walang alam tungkol sa Pilipinas. Si Yuki ang pinakanagulat sa medical laboratory. Inakala niyang sapat na ang kanyang research paper na nailathala sa isang kilalang journal para daigin ang sinumang kaedad niya. Ngunit nang ipakita sa amin ng mga estudyante mula sa UP College of Medicine ang kanilang stem cell research, clinical simulations at cross-laboratory collaborations, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kumpiyansa tungo sa pagiging seryoso at mula sa pagiging seryoso tungo sa pagkabalisa. Ang mas masakit pa ay may isang estudyante ng UP na nabasa na pala ang kanyang thesis at nagtanong ng mga teknikal na detalye tungkol dito. Natigilan si Yuki ng ilang segundo bago nakasagot. "Naiintindihan mo talaga?" Tumango ang estudyante. "Ang timpo namin ay gumawa rin ng katulad na eksperimento noong nakaraang taon. Iba lang ang direksyon ng application." Nakita kong nanginginig ang kamay ni Yuki. Hindi iyon takot, kundi ang unang pagkakataon na napagtanto niyang hindi lang kami, ang mga nag-aakalang henyo, ang humahabol sa hinaharap. Maraming lugar na hindi namin nakikita ang tahimik na nagsisikap at ang kanilang kakayahan ay higit pa sa aming inaakala. Sa tanghalian sa isang student center, mas marami pa kaming nakilalang estudyante ng UP. Nang malaman nilang galing kami sa Japan, agad silang nagbukas ng talakayan hindi tungkol sa turismo o pagkain, kundi tungkol sa geopolitics, economic cooperation, at technology ethics. Ang mga estudyante ng political science ay nag-analisa ng mga salik sa mga kasunduan sa Asya. Ang mga estudyante ng international relations ay malinaw na nailarawan ang mga kalkulasyon ng malalaking bansa sa mga regional conflict. Ang mga estudyante ng economics ay naglabas pa ng data para ikumpara ang istruktura ng industriya ng Japan at Pilipinas. Lahat ng ito ay ginawa sa Ingles matatas, natural, may matibay na lohika, hindi mayabang at hindi rin nagmamakaawa. Ito ay isang tunay na pandaigdigang pananaw. Pagkatapos ng tanghalian, isang lalaki mula sa physics department ang nagtanong sa akin, "Saan mo balak mag-PhD?" "Sa MIT," sabi ko. Tumango siya. "Ako rin, pero mag-aaral muna ako ng masters dito sa Pilipinas. Ang mga resources dito ay hindi rin naman pahuhuli." Natigilan ako. Sa Japan, iniisip namin na lahat ng estudyanteng Pilipino ay gustong manggibang bansa, ngunit hindi siya tumatakas, kundi pumipili. Naniniwala siyang may sapat na lakas ang Pilipinas sa pananaliksik at nangangailangan ng mga solusyon na mula mismo sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas sa aking dibdib. Ngunit ang pinakanagpatahimik sa amin ay ang huling English discussion. Ilang estudyante ng UP ang pumalibot sa amin at nakipag-usap tungkol sa kapayapaan sa rehiyon, pamamahala sa teknolohiya, seguridad sa enerhiya at etika sa artificial intelligence. Hindi sila nagpakita ng kahinaan dahil galing kami sa Japan. Sa halip, bilang mga kapantay, nagbigay sila ng matatalas na tanong. Pagkatapos ng usapan, kaming mga estudyanteng Hapon ay nakatayo lang, biglang napagtanto na akala namin kami ang sentro ng hinaharap ng mundo. Ngunit sa sandaling ito, para kaming unang beses na nakakita ng ibang posibleng sibilisasyon. Sa bus pabalik, lahat ay tahimik. Pinanood ko ang gate ng UP na unti-unting lumalayo. Isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa aking puso, na parang hinubaran ng pagkukunwari at napilitang harapin ang tunay na sarili. Dati, ipinagmamalaki naming galing kami sa isang innovation nation. Ngunit ipinakita sa amin ng mga estudyanteng Pilipino ang ibang uri ng inobasyon. Hindi sila maingay, ngunit ginagamit nila ang kasipagan at tiyaga
para bumuo ng isang hindi nakikitang pundasyon. Akala namin kami ang mga henyo, ngunit sila ay 10 beses na mas masipag at 100 beses na mas mapagkumbaba. Nang hapong iyon, pagbalik namin sa hotel, walang nangahas na magsabi na mas mababa ang Pilipinas kaysa sa Japan. Dahil alam na naming magmumukha lang kaming katawa-tawa kung sasabihin namin iyon. Kinabukasan matapos ang pagbisita sa UP, sumakay kami ng sasakyan patungong isang lugar sa Quezon City. Habang naglalakbay, ang tanawin ay unti-unting nagbago mula sa lungsod patungo sa mas luntiang lugar hanggang sa lumitaw ang mga gusaling simple ngunit moderno. Sinabi sa amin ng tour guide na ang lugar na ito ay ang UP Ayala Land Techno Hub, ang puso ng industriya ng teknolohiya sa Pilipinas. Inakala naming medyo eksaherado ang sinabi niya, tulad ng maraming bansa na nagpapaganda sa kanilang mga tech park bilang bahagi ng promosyon. Ngunit nang pumasok ang sasakyan sa loob ng hub, lahat kami, kabilang si Hiroshi na mayabang pa rin, ay biglang natahimik. Ang aming nakita ay hindi isang parke, kundi isang gumaganang tech city. Sunod-sunod ang mga R&D building hindi matatayog, ngunit maayos at matatag, na may minimalist na disenyo ngunit naglalabas ng futuristic na aura. Malinis ang mga kalsada, malinaw ang mga direksyon, at maging ang internal shuttle system ay maayos. Ang mga empleyado ay mabilis maglakad, may mga ID, at may ekspresyon sa kanilang mga mukha hindi ng stress, kundi ng focus na may malinaw na layunin. Unang beses kong napagtanto na ang lugar na ito ay mas komplikado kaysa sa aming inaasahan. Bumaba kami at sinalubong ng isang senior engineer na Pilipino, si G. Reyes. Mukha siyang magalang at mahinahon, ngunit sa unang pagpapalitan pa lang namin ng business card, nagulat na kami. Galing siya sa Stanford, mahinang bulong ni Yuki. Ngumiti ang inhinyero. Oo, doon ako nagtapos ng PhD at bumalik para tumulong. Kailangan ng Pilipinas ng mga R&D talent. Sinabi niya ito ng simple. Ngunit alam kong ang sinumang may PhD mula sa Stanford ay maaaring pumili ng anumang trabaho sa mundo. Ngunit pinili niyang bumalik sa Pilipinas. Ang lakas sa likod ng desisyong iyon ay nagpatigil sa akin. Napagtawanan ang tech industry ng Pilipinas. Dinala kami sa isang malaking R&D building. Ang bumungad sa amin ay isang malaking display ng mga proseso sa game development at animation, mga pasilyo na may eksaktong kontrol sa temperatura, at sunod-sunod na mga laboratorio na puno ng mga makabagong kagamitan. Nakabisita na ako sa mga animation studio sa Japan at mga laboratorio sa Amerika, ngunit iba ang pakiramdam sa Techno Hub. Hindi ito para sa display, kundi isang gumaganang hinaharap. Itinuro ni G. Reyes ang isang flowchart sa dingding. Kasalukuyan naming pinapaunlad ang isang bagong animation technology na magpapabilis sa rendering ng 100 beses. Parang tinamaan ng kidlat si Hiroshi. Nagawa niyo na yan? Tumango ang inhinyero na parang normal lang. Oo, ito ang aming layunin. Mahalaga ang papel ng Pilipinas sa global creative supply chain, kaya kailangan naming magpatuloy. Tinitigan ko ang malaking proseso at biglang naramdaman ang bigat. Ang global tech industry, AI, self-driving cars, mobile phones, medical equipment lahat ay nangangailangan ng software at creative content. At ang Pilipinas ay isa sa mga nangunguna sa larangang ito. Hindi namin ito sineseryoso dati dahil akala namin ang Pilipinas ay para lang sa outsourcing. Ngunit sa katotohanan, nililikha nila ang puso ng digital na mundo. Sa pagpapatuloy ng aming tour, napunta kami sa isang departamento na dalubhasa sa FinTech Financial Technology. Dito, si Yuki ang pinakamatindi ang reaksyon. Ipinakita nila ang isang app na gumagamit ng AI para magbigay ng microloans sa mga komunidad na walang bangko. Hindi ba't ito pa lang ang pinag-aaralan namin sa research phase? Bulalas ni Yuki. Tumango ang inhinyero. Ginagawa niyo rin sa Japan. Ginagawa rin namin dito. Lahat tayo ay nagsisikap. Maliit man ang Pilipinas, kailangan naming sumabay sa mundo. Ang pangungusap na iyon, bagamat mahinahon, ay parang isang kutsilyo na sumira sa aming kumpiyansa. Akala namin ang Pilipinas ay tagasunod lang, ngunit sa katotohanan, kasabay pala sila ng mundo sa pag-abante. Sa tanghalian, kasama namin ang maraming R&D personnel, karamihan ay wala pang 30 taong gulang. Ang pinag-uusapan nila ay hindi sahod o promosyon, kundi kung paano babaguhin ng teknolohiya ang merkado, kung paano makikilala ang Pilipinas, at kung paano itutulak ng kanilang proyekto ang tech ecosystem sa susunod na dekada. Maliwanag ang kanilang mga mata,
May apoy na bihirang makita sa mga inhinyero sa Japan, hindi apoy ng kompetisyon, kundi apoy ng paniniwalang kaya nilang likhain ang hinaharap. Tinanong ko ang isa sa kanila, bakit hindi kayo magtrabaho sa Amerika? Mas malaki ang sahod sa Silicon Valley. Ngumiti siya. Marami ang pumupunta roon, pero marami rin ang bumabalik. Binibigyan kami ng Pilipinas ng entablado para gawin ang mga pinaka-advanced na bagay sa mundo. At sa totoo lang, ang kasiyahan na makamit ang isang bagay dito ay mahirap hanapin sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang Pilipinas ay hindi kulang sa talento. Ang mga talento ay handang bumalik. Mas nakakagulat ito kaysa sa anumang numero. Sa huling bahagi ng aming pagbisita, dinala kami sa isang bulwagan na nagpapakita ng mga teknolohiya sa hinaharap, mga transparent screen, holographic images at mga AI system na gumagana sa aming harapan, hindi lang sa isang PowerPoint. Ang mga bagay na ito na akala natin ay 10 taon pa bago natin makita, ginagawa na pala ng Pilipinas, sabi ni Hiroshi. Ngumiti ang tour guide. Tahimik lang ang tech industry ng Pilipinas. Magaling gumawa pero hindi maingay. Walang pagmamayabang sa kanyang boses, pawang katotohanan lamang. Sa bus pabalik, lahat ay tahimik. Pinanood ko ang mga gusali ng hub na mabilis na lumalayo. Para akong may mabigat na pasan. Akala namin ang aming bansa ang sentro ng inobasyon, ngunit ipinakita sa amin ng Pilipinas ang ibang uri ng lakas, walang anunsyo, walang pagpapakitang gilas, ngunit sa loob ng mga dekada, naitatag nila ang isang posisyon na hindi matitinag sa buong mundo. Naalala ko ang datos na nakita ko kagabi. Ang Pilipinas ay may libu-libong startup teams, 12-12 ng mga unicorn candidates, at isa sa mga hindi mapapalitang core ng global tech supply chain. Ang mga numerong ito ay hindi kwento, kundi katotohanan. Sa sandaling iyon, unang beses kong naramdaman mula sa puso na hindi kami bumibisita, kami ay tinuturuan. Habang umaandar ang sasakyan, ipinikit ko ang aking mga mata. Paulit-ulit na lumitaw sa aking isipan ang mga mata ng mga inhinyerong iyon, hindi mga matang pagod o desperado, lalong hindi mayabang, kundi isang kalmadong pag-unawa sa kanilang ginagawa at sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Unang beses kong naisip, mas magaling ba talaga kaming mga Hapon kaysa sa kanila? O mas magaling lang kaming magsalita habang sila ay tahimik na nagtatayo ng hinaharap? Nang bumalik kami sa hotel, wala nang nagsabi na ang Pilipinas ay para lang sa BPO. Sa halip, sa unang pagkakataon, may paggalang na sa aming mga mata. Kinabukasan, sinabi ng aming tour guide na dadalhin kami sa isa sa mga nangungunang high school sa Pilipinas. Halos lahat kami ay nagpakita ng ekspresyon na, sa wakas, isang bagay na ordinaryo. Matapos ang UP at Technohub, sunod-sunod na kaming napahiya. Isang high school, gaano na ba sila kagaling? Nang makarating kami sa Philippine Science High School, Pisay, malayo pa lang ay tanaw na ang malinis at maayos na mga gusali nito. Hindi magarbo, ngunit nagpapakita ng katatagan. Nang bumaba kami, 7:35 ng umaga pa lang. Akala ko ay hindi pa gaanong abala. Ngunit sa gate pa lang ay marami ng estudyante. Ang ilan ay may mabibigat na bag, ang iba ay may hawak na mga libro, at may mga nagre-review sa kanilang tablet habang naglalakad. Nagkatinginan kami, napakaaga pa lang ay ganito nakasipag ang mga estudyanteng Pilipino. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay kasunod pa. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig ko ang 3 lalaki na nag-uusap sa wikang hindi pamilyar. Itinuro ni Yuki, Espanyol yan. Nagtaka ako. Bakit sila nag-aaral ng Espanyol? Ngumiti ang tour guide. Binibigyang diin ng paaralang ito ang multilingualism. Kung anong wika ang gusto nilang pag-aralan, malaya sila. Natigilan kami. Sa Japan, ang pagsasalita ng 3 wika ay itinuturing ng henyo. Ngunit para sa mga batang ito ay libangan lang. Ang mas nakakagulat, sinabi sa amin ng isang guro na marami sa kanila ay nakakapagsalita ng 5 hanggang 7 wika. Akala ko ay nagbibiro siya, ngunit nalaman kong hindi pala. Ang unang klase na aming pinanood ay isang English discussion tungkol sa climate change. Akala ko ay simpleng tanong at sagot lang para mag-practice ng Ingles. Ngunit nang magsimula ang klase, para kaming ginising. Ang buong klase ay sa Ingles, at ang mga estudyante ay hindi lang nagsasaulo ng mga pangungusap, kundi nagde-debate gamit ang mga punto de vista na may matibay na lohika at sapat na datos. Bumabanggit pa ng mga ulat mula sa United Nations. Ang pinakanakakagulat ay nang magtaas ng kamay ang isang estudyante, nagsimula sa Ingles,
biglang lumipat sa Filipino para ipaliwanag ang isang datos, sumagot sa tanong ng isang kaklase sa Nihongo, at nagtapos sa Ingles. Nanlaki ang mga mata ni Yuki. Malaya silang lumilipat sa 3 wika. Ngumiti ang guro. Ito ang aming multilingual discussion model, sinasanay ang wika at lohika ng sabay. Hindi kami makapagsalita sa pagkamangha. Sa oras ng pahinga, isang babaeng may maliwanag ng ngiti ang lumapit sa amin at nagpakilala sa matatas na Ingles. Ako si Maria Santos, 2nd year. Welcome sa Pilipinas. Tinanong ni Hiroshi, ilang wika ang alam mo? Ngumiti siya nang mahiyain. Hindi naman po marami. Filipino, English, Japanese, Korean, Spanish, at kaunting Mandarin. Halos malaglag ang panga ni Yuki. Sinabi mo Japanese, agad siyang nagsalita sa aming wika, konnichiwa, hajime mashite. Natigilan ako. Ito ang aming pang-araw-araw na pagbati. Ngunit narinig ko ito mula sa isang 17 taong gulang na Pilipina sa isang pasilyo ng high school na may perpektong bigkas. Bakit ka nag-aaral ng Japanese? Tanong ko. Kumislap ang kanyang mga mata. Dahil gusto kong maunawaan ang mga issue sa Asia mula sa primary ang sources, hindi lang sa mga salin. Para sa akin, ang wika ang susi sa pag-unawa sa mundo. Sa sandaling iyon, unang beses akong nakaramdam ng tunay na kahihiyan. Ang aming interes sa mga banyagang wika ay para lang sa pagpasok sa universidad. Ngunit ang mga batang ito ay nag-aaral para maunawaan ang mundo. Magkaibang-magkaiba ang antas. Pagkatapos nanood kami ng klase sa matematika, ang pisara ay puno ng mga formula mula sa calculus. Ang mga konsepto ay para sa unang o ikalawang taon sa kolehiyo. Isang estudyante ang nagboluntaryong sumagot sa pisara, mabilis at tama ang kanyang mga hakbang. Ito ang pinag-aaralan ng mga freshmen namin sa kolehiyo, di ba? Sabi ni Hiroshi. Simpleng sinabi ng guro, itinuturo namin ito sa 2nd year. Walang espesyal dito. Ngunit para sa amin, ito ay napaka-espesyal. Sa tanghalian, pumasok kami sa cafeteria. Nakita namin ng mga estudyanteng kumakain habang nagbabasa o may hawak na flashcards habang nakapila. Hindi ba sila masyadong nahihirapan? Tanong ni Yuki. Mahigpit ang mga estudyanteng Pilipino sa kanilang sarili, sabi ng tour guide. Hindi para lang sa pagpasok sa kolehiyo, kundi para makapag-ambag sa hinaharap. Natahimik kami dahil ang mga salitang iyon ay tumama sa aming puso. Ang mga club sa hapon ang nagpakita sa amin ng tunay na pagkakaiba. Ang Model United Nations Club ay nagsasanay para sa isang debate, gumagamit ng internasyonal na datos. Ang Science Club ay gumagawa ng mga eksperimento na antas kolehiyo. Ang kanilang dedikasyon ay hindi para sa kompetisyon, kundi para sa paghahanap ng mga sagot. Nang dalhin kami sa library, nakita namin ang isang buong palapag ng mga estudyanteng nag-aaral ng mag-isa. Walang guro na nagbabantay, ngunit lahat ay parang responsable sa kanilang sariling kinabukasan. Nang paalis na kami, isang lalaking estudyante ang tumakbo palapit kay Yuki. Ikaw po ba si Yuki? Ang nagsulat ng thesis tungkol sa stem cells. Nabasa ko po at napakagaling. Pwede po bang magtanong? Parang na-freeze si Yuki. Ang kanyang papel ay binasa at sinuri ng isang high school student sa Pilipinas habang siya ay hindi pa nakakabasa ng anumang papel mula sa isang Pilipinong mananaliksik. Nakatayo kami sa gate, pinapanood ang mga kabataang ito na uhaw sa kaalaman. Unang beses naming naintindihan kung ano ang kapangyarihan ng edukasyon. Sa edad na 17, nakatayo na sila sa balikat ng ating 12 taong gulang na sarili, sabi ni Hiroshi. Tumango lang si Yuki, ramdam kong nayanig din ang kanyang mundo. Habang papalayo ang bus, pinanood ko ang mga estudyante sa labas. Isang hindi makatotohanang pakiramdam ang bumalot sa akin. Galing kami sa mga piling paaralan sa Japan, ngunit napahiya kami ng isang high school sa Pilipinas. Sa sandaling iyon naintindihan ko, ang tunay na kalaban ay hindi lumilitaw sa mga lugar na nakikita mo. Sila ay nasa mga sulok na hindi mo nakikita, tahimik na nagsisikap, hanggang sa isang araw, kapag napansin mo na sila, ang agwat ay hindi na kayang habulin. Pagbalik sa hotel, walang nagsalita. Naintindihan na naming lahat, hindi kami nangunguna sa mundo. Kami ay pinagbigyan lang na manatili sa harapan. At ang Pilipinas ang tahimik na humahabol na hindi kailanman nagmamayabang. Matapos ang UP, Technohub at Pisay, akala namin sapat na ang mga pagkabigla. Ang kayabangan sa aming puso ay halos naubos na. Ngunit kinabukasan, sinabi ng tour guide, ngayon, pupunta tayo sa Corregidor. Corregidor? Isang isla sa bunganga ng Manila Bay, isang lugar na mas matindi pa ang kasaysayan ng labanan kaysa sa maraming border sa mundo.
Hindi ba't malapit iyon sa mga dating labanan? Ligtas ba roon? Tanong ni Hiroshi. Ngumiti ang tour guide. Ligtas na ligtas. Malalaman ninyo pagdating doon. Sa Japan, alam namin kung ano ang ibig sabihin ng banta at labanan. Ang isang lugar tulad ng Corregidor, sa aming pag-iisip, ay dapat isang red zone. Ngunit nang lumapag ang ferry sa isla, ang bumungad sa amin ay kapayapaan. Hindi ito mukhang war zone o frontline. Ito ay parang isang tahimik at magandang bayan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga luntiang puno. Malinis ang mga daan at may amoy ng dagat at damo sa hangin. Kung hindi pa ipinaalala ng tour guide, hindi namin maiisip na ang lugar na ito ay naging sentro ng isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan. Dinala kami sa Malinta Tunnel. Pagpasok pa lang, natigilan ako. Ang mamasamasang pader ay sumasalamin sa madilim na ilaw. Naisip ko ang mga araw na umuulan ng bomba at ang mga taong nagtatago sa loob nito. Nanindig ang aking balahibo. Nagkaroon ba talaga ng digmaan dito? Mahinang tanong ni Yuki. Tumango ang guide. Oo, matagal na. Ngayon, ito ay isang tourist spot. Ang mga taong nakikita ninyo ay nandito para kumuha ng litrato at alamin ang kasaysayan. Tumingin si Hiroshi sa kadiliman ng tunnel at nagsabi, kung mangyari ito sa ating bansa, hindi ko sigurado kung ang ating mga anak ay mabubuhay ng ganito kapayapaa. Narinig ito ng guide at sinabi, ang mga Pilipino ay payapa dahil alam nila ang halaga ng kapayapaan. Paglabas namin sa tunnel, napagtanto kong ang islang ito ay hindi sumuko sa banta. Sa halip, dahil sa banta, lalo silang naging determinado na mamuhay ng mas mabuti. Sumunod, dinala kami sa lugar na hinding-hindi ko malilimutan, ang Pacific War Memorial. Pagpasok namin, nakita namin ang malalaking litrato sa dingding mga nasirang gusali, mga pira-piraso ng bomba, at mga sundalong tumatakbo. Ang mga imaheng iyon ay nagpabigat sa aking dibdib dahil pamilyar kami sa ganitong emosyon. Inaasahan kong kasunod nito ay galit at paghihiganti, ngunit wala. Ang huling bahagi ng exhibit ay hindi paninisi sa kaaway, kundi isang simple at mabigat na pangungusap. Hindi na dapat maulit ang digmaan. Natigilan ako. Sa aming mga museo sa Japan, ang huli ay laging tungkol sa pagiging malakas at hindi paglimot. Ngunit ang Museo ng Pilipinas ay nagsasabing, sa isang napakamahinahong paraan, ayaw na naming maranasan ito ulit. Matagal na natahimik si Hiroshi bago nagsabi, nasaktan sila, pero hindi sila nagtanim ng galit. Mas gusto nila ang kapayapaan kaysa sa tagumpay, dagdag ni Yuki. Nang umalis kami, naging komplikado ang aking damdamin. Sanay kaming mga Hapon na sumulong dala ang aming mga sugat. Ngunit pinili ng mga Pilipino na paghilumin ang mga sugat. Parehong paraan ay walang tama o mali. Ngunit ang landas na pinili ng Pilipinas ay hindi ko kailanman sineseryosong pinag-isipan. Sa tanghalian, kumain kami sa isang simpleng kainan. Ang bawat subo ng pagkain ay nagsasabi sa amin na ito ang lasa ng ordinaryong buhay. Biglang nagsalita si Yuki, nabubuhay sila para sa buhay, hindi para sa digmaan. Sa hapon, dinala kami sa isang dambana ng kapayapaan na may malaking kampana. Nakaukit dito ang salitang kapayapaan sa iba't ibang wika, kabilang ang Nihongo. Sa sandaling iyon, halos maiyak ako. Ang kapayapaan, para sa marami sa amin, ay isang pangarap na hindi lubos na matamo. Ngunit dito, tahimik itong nakaukit sa isang kampana. Nang anyayahan kaming patunugin ang kampana, ang malinaw na tunog ay kumalat, tila tumatawid sa panahon at dagat. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi sa walang panganib ang Pilipinas, kundi pinipili nilang mamuhay ng payapa. Kami naman ay pinipiling armasan ang sarili sa gitna ng panganib. Parehong matatag, ngunit ang mahinahong katatagan ng Pilipinas ay hinangaan ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa paglubog ng araw, nakatayo kami sa Corregidor, nakatingin sa Manila Bay. Biglang nagsalita si Hiroshi. Hindi nyo ba nararamdaman na akala natin ay mas delikado ang buhay natin kaysa sa Pilipinas, pero sa totoo lang, mas matapang silang nabubuhay? Tumango si Yuki. Hindi nila sinasabing malakas sila, ngunit tahimik nilang ginagawang lakas ang kanilang mga sugat. Ang Corregidor ay walang high-tech na kagamitan o magagarang gusali, ngunit ang pagkabigla na ibinigay nito sa akin ay mas malalim kaysa sa anumang teknolohiya. Itinuro nito sa akin ang halaga ng kapayapaan, ang pagiging mahinahon sa harap ng panganib at na maraming uri ng katatagan, at ang pinili ng Pilipinas ay ang pinakamahirap sa lahat. Nang gabi na iyon, akala namin ay kailangan namin ng panahon para maproseso ang lahat. Ngunit sinabi ng tour guide,
Bukas, dadalhin ko kayo sa isang startup hub sa Makati kung saan nagtitipon ang mga pinakabata at pinakamatapang na isipan sa Pilipinas. Nagduda kami. Startup, innovation. Ang mga salitang ito ay hindi namin iniuugnay sa Pilipinas. Akala namin ang inobasyon ay para lang sa Japan, Amerika o Europa. Akala namin ang mga kabataang Pilipino ay naghahangad ng katatagan. Ngunit kinabukasan, pagpasok namin sa isang makabagong co-working space, napagtanto naming nagkamali na naman kami. Pagbukas ng pinto, isang enerhiya ng amoy ng kape, tunog ng keyboard at talakayan ang sumalubong sa amin. Sa dingding, may nakasulat na malaking English slogan, "Make it happen even if you're small." Natigilan ako. Ang aming startup culture sa Japan ay tungkol sa bilis at pagiging disruptive. Ngunit ang slogan na ito ay may mas mahinahon ngunit malalim na lakas. Kahit maliit ka, mangarap ka ng malaki. Ang sumalubong sa amin ay isang batang manager ng Startup Accelerator, 19 taong gulang lang ngunit may matatag na presensya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang mga Pilipino, mula sa limitadong resources, ay nakakagawa ng mga bagay na maaaring magbago sa mundo, sabi niya sa matatas na Ingles. Ang unang startup team ay gumagawa ng AI para sa agrikultura. Gamit ang mga drone at AI, natutukoy nila ang kalusugan ng mga pananim at nagbibigay ng rekomendasyon sa mga magsasaka. May mga agronomist ba sa team ninyo? Tanong ni Yuki. Ngumiti ang isang babae. Wala po, mga inhinyero lang kami, pero nakikipagtulungan kami sa mga magsasaka. Sila ang nagbibigay ng kaalaman, kami ang gumagawa ng teknolohiya. Nakita ko ang ekspresyon ni Yuki na nagbago mula sa paghanga tungo sa pagkabigla. Sa Japan, ang aming mga tech team ay pinamumunuan ng mga eksperto sa larangan. Ngunit dito, ang mga inhinyero ang nangunguna, binubuo ang hinaharap. Ang kanilang lohika ay hindi pwede ba? Kundi subukan natin, ayusin at paunlarin. Ang pangalawang team ay gumagawa ng isang sistema para sa financial inclusion gamit ang mobile technology para maabot ang mga komunidad na walang bangko. Ang aming motibasyon ay hindi kumita ng pera, kundi protektahan ang kapwa Pilipino mula sa kahirapan, sabi nila. Ang salitang pagtulong at bayanihan ay tumama sa aming puso. Sa tanghalian, kasama namin ang mga founder. Habang kumakain ng simpleng packed lunch, patuloy silang nagsusulat ng code at nag-uusap tungkol sa teknolohiya. Bakit hindi muna kayo magtrabaho sa malalaking kumpanya? Tanong ni Hiroshi. Ngumiti ang isa. Ang Pilipinas ay walang langis o mina. Ang tanging maipagmamalaki natin ay ang ating mga utak. Hindi kami pwedeng huminto. Natigilan ako. Ito ang small country mindset. Ngunit hindi ito pagiging inferior, kundi isang puwersang nagtutulak pa itaas. Sa hapon, sa isang mock pitching session, mas lalo kaming namangha. Ang kanilang mga presentasyon, market analysis at financial projections ay kasing profesional ng mga team sa aming bansa. Isa sa kanila ay nagsabi pa ng arigato gozaimasu dahil alam nilang galing kami sa Japan. Isang simpleng paggalang, ngunit napagtanto naming hindi namin alam kung paano magsabi ng salamat sa Filipino. Doon ko naintindihan na ang tunay na lakas ng mga kabataang Pilipino ay hindi ang teknolohiya, kundi ang kanilang kahandaang umunawa sa iba. Paglubog ng araw, sa rooftop garden, tinanaw namin ang skyline ng Makati. Isang Pilipina ang lumapit at nagtanong, "Ano sa tingin ninyo ang Pilipinas?" "Mas malakas kaysa sa inaasahan namin." Nang maraming beses, sabi ni Hiroshi. Ngumiti siya. "Hindi naman po, nagsisikap pa rin kami." At idinagdag niya ang isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Ang Pilipinas ay hindi ang pinakamalakas na bansa, ngunit palagi kaming nagsisikap na maging mas mabuti. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang hinaharap ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng himala o swerte, kundi sa pamamagitan ng isang grupo ng mga kabataan na handang magsikap ng tahimik at hindi napapagod. Pagbalik sa hotel, walang naglaro o nanood. Tahimik kaming nakaupo. Hindi nyo ba nararamdaman na mas malaki ang pangarap ng mga kabataang Pilipino kaysa sa atin? Sabi ni Yuki. Hindi sila para sa kasikatan o sahod, tumango si Hiroshi. Gusto talaga nilang baguhin ang mundo. Naramdaman kong nanikip ang aking lalamunan. Akala namin kami ang nasa tuktok, ngunit sila ay hindi nakikipagkumpetensya sa iba, kundi sa kanilang sarili kahapon. Nang gabing iyon, seryoso kong pinag-isipan, ano ba talaga ang isang advanced na bansa? Lakas militar, teknolohiya, GDP, o isang saloobin sa hinaharap? Malinaw ang sagot na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Hindi sila maingay, hindi sila nagmamayabang,
ngunit handa silang umabante sa bawat maliit na bagay, at ang mga hakbang na ito ang bumubuo sa hinaharap ng Pilipinas. Naalala ko ang sinabi ng tour guide, maliit man ang Pilipinas, malayo ang aming nararating. Nang gabing iyon, naintindihan ko na. Ang Pilipinas ay hindi ipinanganak na malakas. Sila ay naging malakas dahil hindi sila sumusuko na pagbutihin ang kanilang sarili kahit isang maliit na hakbang lang. At ito ang diwa na kailangan naming muling matutunan sa Japan. Matapos naming masaksihan ang enerhiya ng mga kabataan sa Makati, akala namin na intindihan na namin ang lakas ng Pilipinas. Ngunit kinabukasan, ipinakita sa amin na ang lakas ng Pilipinas ay higit pa roon. Sa katunayan, hindi pa namin tunay na nasasalat ang kaluluwa nito. Dinala kami ng tour guide sa isang lugar na hindi namin inaasahan, sa Intramuros, ang makasaysayang napapaderang lungsod ng Maynila. Pagbaba namin, bumungad sa amin ang mga lumang kalsadang gawa sa bato, mga bahay na may mga bintanang kapis, at mga balkonahing bakal. Ang hangin ay may halong amoy ng insenso at bagong lutong bibingka. Ito ba ang lumang siyudad? Tanong ni Yuki. Oo, sagot ng tour guide. Ang kultura ng Pilipinas ay hindi nasa museo, kundi kasama sa pang-araw-araw na buhay. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kakaibang epekto, iba sa teknolohiya at akademya na nakita namin, ngunit kasing lakas. Sa harap ng isang lumang simbahan, may mga matatandang nagkakape, isang lola na nagtitinda ng kakanin, at mga estudyanteng nagpipinta. Magkakaibang henerasyon sa iisang lugar, ngunit walang alitan. Pumasok kami sa isang pagawaan ng mga tradisyonal na gamit na gawa sa kahoy. Isang batang artisan, mga 30 taong gulang, ang naglililok. Nang makita kami, bumati siya sa perpektong Ingles. Ginagawa mo ba ito para mapanatili ang tradisyon? Tanong ni Hiroshi. Ngumiti ang artisan. Hindi para mapanatili, kundi para ipagpatuloy. Ang tradisyon ay hindi ang nakaraan, kundi materyales para sa hinaharap. Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay mas malalim kaysa sa anumang tech exhibit. Ipinaliwanag niya kung paano nila ginagamit ang digital scanning at laser carving at kung paano ginagawang digital patterns ang mga tradisyonal na disenyo para magamit ng mga modernong designer sa damit, packaging, at arkitektura. Ginagawa ninyong resource para sa innovation ang tradisyon, sabi ni Yuki. Siyempre, sagot ng artisan, ang kultura namin ay galing sa buhay ng mga ordinaryong tao, kaya ito ay buhay, hindi isang bagay na itinatago. Doon ko naintindihan kung bakit ang mga lungsod sa Pilipinas ay hindi tulad ng sa ibang bansa kung saan magkahiwalay ang kasaysayan at ang hinaharap. Sa Pilipinas, natural silang magkasama. Sa hapon, dinala kami sa isang tradisyonal na kapihan. Isang coffee master ang nagpaliwanag tungkol sa katatagan ng lipunang Pilipino gamit ang kwento ng kape. Ang butil ng kape ay kailangang dumaan sa matinding init para lumabas ang aroma nito. Ganoon din ang lipunang Pilipino. Kung mas malakas ang pressure, mas lalong lumalabas ang aming kakayahang bumangon. Ano ang puso ng kulturang Pilipino? Tanong ni Yuki. Pakikipagkapwa-tao, sagot niya. Hindi ito pag-iwas sa gulo, kundi ang pagyakap sa mga hamon at paglutas nito sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa sandaling iyon, halos kinilabutan ako. Sa Japan, pinag-uusapan namin ang kapayapaan, ngunit hindi namin ito ginagawang paraan ng pamumuhay. Ngunit ang Pilipinas ay isinasabuhay ang kapayapaan. Sa paglubog ng araw, naglakad kami sa isang art market. May mga parol na gawa sa tradisyonal na papel de hapon, ngunit may modernong disenyo. May mga bag na gawa sa tradisyonal na habi ng mga katutubo. Ginagawa mo ba ito para maging moderno ang tradisyon? Tanong ni Yuki sa isang batang babae. Umiling siya. Hindi, para patuloy itong makita. Ang Pilipinas ay isang kapuluan. Hindi basta-basta makikita ng mundo ang aming kultura, kaya kailangan naming magningning sa aming sariling paraan. Ang mga salitang iyon ay parang apoy sa aming dibdib. Hindi niya sinabing kami ang pinakamagaling. Sinabi lang niyang kailangan naming magningning. At ginawa nga nila. Nang gabing iyon, naintindihan ko kung ano ang tunay na galing ng Pilipinas. Hindi teknolohiya, hindi ekonomiya, kundi ang kanilang kakayahang hawakan ng sabay ang nakaraan at ang hinaharap nang hindi binibitawan ng alinman sa dalawa. Sa aming paglalakad pabalik, sinabi ni Hiroshi, hindi ba't ang kultura ng Pilipinas ay hindi para kumbinsihin ang mundo, kundi para tayo mismo ang magnilay-nilay? Sumang-ayon si Yuki, ang Pilipinas ay walang imperyo, walang pananakop, ngunit mayroon silang matatag na cultural confidence. At ang kumpiyansang iyon ay mula sa buhay
hindi sa kapangyarihan, dagdag ko. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talaarawan. Ang Pilipinas ay isang lugar na ginagawang teknolohiya ang kahinahunan, ginagawang nutrisyon ang kasaysayan, at ginagawang hinaharap ang kultura. Hindi sila ang sentro ng mundo, ngunit sila ang direksyon na kailangan ng mundo. Nang akala namin nakita na namin ang lahat ng mukha ng Pilipinas, sinabi ng tour guide, ngayon, pupunta tayo sa pinaka-internasyonal na lugar sa Maynila. Huminto ang sasakyan sa isang lugar na hindi namin inaasahan, sa poblasyon Makati. Ang mga kalye ay puno ng iba't ibang wika, Ingles, Tagalog, Arabic, Korean. Ang mga restaurant ay mula sa Middle Eastern kebab, Indian curry, Vietnamese pho, hanggang Mexican burritos. Ito ba talaga ang Maynila? Tanong ni Yuki. Ngumiti ang guide. Oo, ito ang kabilang mukha ng Maynila. Habang naglalakad, nakita namin ang iba't ibang lahi na magkakasamang namumuhay. Isang Indian na tindera ang masiglang nag-alok sa amin ng curry powder sa wikang Filipino. 22 taon na ako dito, sabi niya. Mabait ang mga Pilipino, sapat na yon. Ang mga salitang mabait at sapat na ay tumatak sa aming isipan. Pumasok kami sa isang Middle Eastern restaurant. Ang may-ari ay isang refugee mula sa Syria. Tinatanggap ako ng Pilipinas, kaya kailangan kong matutunan ang kanilang wika at buhay. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong tahanan, sabi niya. Sa dingding, may mga litrato ng kanyang buhay bago ang digmaan at ang kanyang unang araw sa Pilipinas, hawak ang kanyang ID. Sa isang parke, nakita namin ang isang grupo ng mga babaeng Vietnamese na kumakanta. Isang Pilipinang lola ang nanonood sa kanila nang may ngiti at inalok sila ng kakanin. Imposibleng mangyari ito sa ating bansa, halos pabulong na sabi ni Yuki. Alam ko ang iniisip niya. Ang aming lipunan ay tensyonado at magulo. Walang lugar na tulad ng Pilipinas, kung saan ang pagkakaiba ay natural na magkakasama. Dinala kami sa isang community center para sa mga migrante. May mga language exchange corners, libreng legal advice, at isang exhibit ng mga kwento ng mga pamilyang migrante. Sa isang pader, nakasulat, ang Pilipinas ay isang kapuluan. Ang dagat ay hindi hangganan, kundi koneksyon. Ang dagat, para sa amin, ay isang hangganan. Ngunit para sa Pilipinas, ito ay isang tulay. Sa hapon, bumisita kami sa isang moske. Nakakagulat na may mga Pilipinong high school student na voluntaryong tumutulong sa mga Muslim na dumadalo. Kailangan naming matutunang mamuhay ng magkakasama, sabi ng isang estudyante. Nang gabing iyon, sa isang fusion restaurant, sinabi ng may-ari na half Filipino, half Thai. Hindi itinuturing ng Pilipinas na banta ang mga dayuhang kultura, kundi isang regalo. Sa dingding, may nakasulat na isang kasabihang Pilipino, ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong sa sarili. Nang gabing iyon, naintindihan ko ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi teknolohiya, hindi ekonomiya, hindi edukasyon, hindi seguridad, hindi kultura. Ang tunay na lakas nila ay ang kanilang kakayahang ilagay ang mundo sa loob ng kanilang isla habang nananatili sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Ito ang pinakamahirap gawin ng isang bansa. Isinulat ko sa aking talaarawan, ang Pilipinas ay hindi sentro ng mundo, ngunit hinahayaan itong pumasok ang mundo. Ang Pilipinas ay hindi isang malaking bansa, ngunit hinahayaan nitong makahanap ng tahanan ang iba't ibang tao. Ang Pilipinas ay hindi ang pinakamalakas, ngunit ito ang posibleng itsura ng sibilisasyon sa hinaharap. Sa huling gabi namin, nakatayo ako sa balkonahe, pinapanood ang mga ilaw ng Maynila. Sa loob ng 7 araw, ang Pilipinas ay naging isang salamin na nagpakita sa akin ng aking sariling pagkukulang. Galing kami sa isang bansang nag-aakalang nasa unahan kami ng inobasyon, ngunit itinuro sa amin ng Pilipinas na ang inobasyon ay hindi lang teknolohiya, kundi isang saloobin, ang paghahanap ng paraan mula sa kakulangan. Galing kami sa isang lupaing puno ng alitan, ngunit itinuro sa amin ng Pilipinas na ang kapayapaan ay hindi isang resulta, kundi isang pagpili, isang pagpiling maniwala sa kabutihan. Galing kami sa isang lipunang ipinagmamalaki ang mga henyo, ngunit itinuro sa amin ng Pilipinas na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kayabangan, kundi sa pagpapakumbaba ang kahandaang matuto, makipagtulungan at ilagay ang mundo sa iyong puso. Sa huling araw, nagtipon kami sa lobby ng hotel. Bago tayo dumating, ang iniisip natin ay kung ano ang maituturo natin sa Pilipinas, sabi ni Hiroshi. Ngayon, ang iniisip ko ay kung ano ang matututunan natin mula sa kanila. Akala ko ang mundo ay para sa malalakas, sabi ni Yuki. Ngunit ipinakita sa akin ng Pilipinas ang ibang sagot, ang kahinahunan,
ay makakarating din ng malayo. Nang lumipad ang eroplano, muli kong sinulyapan ang Pilipinas. Mula sa itaas, ito ay isang tuldok lamang ng liwanag sa karagatan. Ngunit sa aming mga puso, ito ay isang butil ng buhay na nahulog sa kadiliman. Hindi sinasabi ng Pilipinas na malakas ako. Tahimik lang nilang ginagawang bahagi ng kanilang buhay ang pagiging malakas at hinahayaan kang maramdaman ito. At ang tunay na pagkabigla ay nasa tahimik na lakas na iyon. Pagbalik sa Japan, magpapatuloy ang aming buhay. Ngunit nagbago na ang isang bagay sa loob namin. Hindi na namin maaaring isipin na kami ang sentro ng mundo dahil alam naming mas malaki ang mundo kaysa sa aming inaakala at mas kailangan nito ang kahinahunan at karunungan. Habang tumatawid ang eroplano sa mga ulap, mahina kong sinabi, "Salamat Pilipinas." Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil totoo ka. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil ikaw ang pinakamalinaw. Hindi dahil binago mo kami, kundi dahil hinayaan mo kaming magbago. Malayo pa ang hinaharap, ngunit nagsimula na kaming maglakad. At ang unang hakbang na iyon ay ibinigay ng Pilipinas.